Isa pong malaking pasasalamat sa ating Puting Bishop na si Pastor Archbishop Isoser Baybuina sa kanyang mensahe. Nawa, naunawaan natin ng lubusan kung ano ang kahalagahan ng pag-aasawa. Amen? Malinaw po ang pagkadirihi, lahat, maging ang mga talatang ginagamit sa banal na kasulatan, ay talagang nagkakaugnay-ugnay ang mga bagay. So wala tayong dapat paglabanan natin. Kinakailangan ang pagkakaisa. Naging dalangin ito ng ating Panginoon sa aklat ng John 17. Nawa sila'y maging isa tulad natin isa. Dahil ang katawan, bagamat iba't ibang bahagi, kinakailangan magkaisa sapagkat ang ating ulo ay walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Atin pong muli pag-aralan ang ilang bahagi ng mga kautusan na gawa ng Diyos. Dahil walang bagay na hindi nagmula sa Diyos. Maliwanag po kanina ang ating mga binasa. Ang ating pong patalakayan ngayon ay muli natin pag-aralan ang tungkol sa ikapo. Na ito'y umiral na mula pa nung unang panahon sa lumang tipan. Bakit kailangan gawin ito at para saan ang mga bagay na ito? Na ito'y inutos ng Diyos na ang ginamit dito ay ang ating propeta Moises na siyang pinagkalooban ng kautusan upang kanya din ituro sa bansang Israel. Kinakailangan po aralin natin ang mga ilang bagay tungkol dito sa gawaing pag-iikapo. Batay sa aklat ng lumang tipan, mga brothers and sisters, ito'y naging bahagi ng mga Levita dahil sa sila'y nangangasiwa sa gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit ito ang naging bahagi sa mga Levita? Ang mga Levita po, sila ang nangangasiwa sa mga gawaing paglilingkod sa Diyos. Kaya ang ikapo na ito sa lumang tipan ay para sa mga Levita. Bakit po? Sapagkat hindi sila binahaginan ng mga lupain ng Diyos para doon sila magtanim o mag-anuman ng mga bagay para sa kanilang kabubuhay. Ibinukod po ito, 10 bahagi sa lumang tipan para sa Levita sa gawaing paglilingkod. Ating titingnan sa ating panahon sa bagong tipan dahil nag-aaral na po tayo sa bahagi ng bagong tipan, mapapansin natin na ang konseptong ito ay nagpapatuloy. Maraming talata sa banal na kasulatan sa bagong tipan na ating mapapagkunan ng referensya. Tulad ng talata sa Mateo 23. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito ng ating Panginoon, panahon po ito na ang ating Panginoon ay nasa lupa. Sabi niya rito, sa aba ninyong mga eskriba at parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerba buena, at ng anis, at ng kumino, at inyong pinababayaan di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nadilit iba ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin ang iba. Tila may napuna rito ang ating Panginoong Jesucristo tungkol dito. Sapagkat ang kanyang nais na ipagawa
ang kahalagahan ng pagkakaipak-ikat ng ikapo sa lahat ng mga tao. Ang pag-iikapo, saan galing ito na ating ibinibigay na ikapo? Ito'y galing sa bunga ng bawat pinagpagalan ng bawat isa. Kinakailangan may bahagi ang nagbigay ng utos nito. Walang iba ang ating Panginoon. Maging ito'y pira, maging itong mga bagay man. At mayroon pa rin siyang nais maipakita kung bakit niya sinabi ito na kayong mapapagpaimbot. Marami ang nagtatamasa sa panahon niyon ng kayamanang sobra-sobra sa pangangailangan ng bawat tao. Amen? Nais makita ng Diyos na ang mga labis na hindi naman kinakailangan ng bawat isa na pinagpala ay makita nila ang kalagayan ng mahihirap. Isang talata ng Biblia ang hindi ko makalimutan yung sinabi ng talata na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dito sinusukat ang tunay na may pagkaalam sa katotohanan ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang mga kautusan at palatuntunan. Nais ng Diyos na hindi lamang tumutupad tayo sa pagbibigay ng ikapo. Kung mayroon tayong labis doon sa ating pangangailangan, lingapin natin ang mga nangangailangan. Amen. Hindi lang po tayo dapat ang nasa masayang kalagayan. May karapatan po ba ang mahirap na mapasaya? Sa tulong natin dahil tayo ang pinagpala ng sagana ng Panginoon. Nakakalungkot lang isipin sa panahon niyon. Tayo na rin ang nakakabatid at nakakikita ng mga bagay na ito. Amen. Kaya nais ng Diyos na makita ang bunga ng kanyang utos. Amen? Na tulad ng nabanggit na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa kasalukuyang panahon, mga brothers and sisters, pansinin natin kung saan natin ipinagkakaloob ang ating mga ikasampung bahagi. Maging sa larangan ng espiritual o maging sa larangan ng kapamahalaan sa pamamahala ng tao, ay mapapansin natin ang mga ilang bagay na napunan ng Diyos. Kung ating papansinin doon sa Lucas 18 verse 23, ganito po ang ating mababasa. Lucas 18 verse 23. Simulan natin dito. Sabi dito, dapat itaas natin ng konti mga kapatid para maganda ang pagkaunawa natin. Simulan natin sa verse 18. 18. Isa itong talata na isinulat upang may makikita sa bawat isa sa atin. Ganito po ang ating mababasa. At tinanong siya ng isang pinuno. Tandaan natin ay binanggit na pinuno. Na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Napakagandang tanong dahil lahat naman naghahanais na maligtas. Amen. 19.
At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Kinakailangan itatak natin sa ating isip na iisa lang ang mabuti, ang Diyos lamang. 20, sabi dito, talastas mo ang mga utos. Binanggit dito, huwag kang mangangalunya. Kanina, adulterous din ang ating naging tupiko. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina. Sabi dito ng sagot ng lalaki, at sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Pansinin natin ang sagot. Ibig sabihin, nag-aaral din siya ng salita at mga utos ng Diyos. Amen. Verse 22. At nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Malinaw po ang kwento. Ngunit ang naging resulta ay hindi maganda, mga brothers and sisters. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay nito, siya'y nang manglaw ng lubha, sapagkat siya'y totoong mayaman. At nakita ito ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 24, at sa pagmamatsid sa kanya na Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa karya ng Diyos ang mga may kayamanan. Amen. Isa ito sa sukatan ng mga taong pinagpapala ng Diyos. Bukod sa dapat natin tuparin ang tinakdang utos ng Diyos na ginawa niyang kautusan ng pag-iikapo, may mga bagay pa palang dapat natin mapansin. Kung ang mga bagay labis na po sa pangangailangan natin, kinakailangan lingapin natin ang mga wala. Mapapansin natin sa panahon natin ngayon, mga brothers, sa mga larangan ng pamumuno. Sino ang mga nasa kasaganaan lagi? Sa paglilingkod sa Diyos, mapapansin din natin na lagi ang mga namumuno ay siyang higit na nagtatamasa ng pagpapala kaysa mga memory. Amen po ba? Kaya kung ang isang tao, pinag-aaralan niya ang banal na kasulatan na kung saan ginawa ng Diyos at ipinaunawa sa mga taong kinasihan ng kanyang espiritu upang isulat ang mga kautusan ng palatuntunan ng Diyos, dapat aral tayo. Dahil binanggit ng Roma, banggit din natin kanina ang Roma 13, na walang pamunuan na hindi mula sa Diyos. Amen. Subalit, paano ito ipinamumuno sa mga taong pinamumunuan ng iniluklok ng Diyos na mamumuno kung saan mang bagay? Kita natin yun. Kahit hindi na natin isa-isay. Sapagkat dama ng bayan kung ano ang kalagayan natin sa kasalukuyang panahon. Una, nagiging madalas ang mga kalamidad sa panahon natin ngayon. Sakit, epidemya, kriminalidad, biktima ng mga walang katarungan.
nangingilangan po ito ng lingap ng mga taong may tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos. O tunay na nakakaunawa sa mga kautusan at palatuntunan ng Diyos. Kaya napakahalaga na ating mapansin, mga kapatid. Isang bagay pa lang, kung paano natin ginagamit itong ibinibigay natin ng mga ikapo, sapagkat ito'y utos. Kaya kung ating papansinin, mga kapatid, sa Proverbs 29:2, ganito ang pagkasulat. Tayo na po ang mag-isip dahil talagang binigyan tayo ng sapat na kaisipan ng pagkaunawa, lalong-lalo na yung mga namumuno. Proverbs 29:2. Basahin natin ito sa Tagalog Popular Version na Bible. Ang sabi dito, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay masaya. Amen? Pero kabaliktaran ng isa dito, ngunit tumatangis ang bayan kung ang namumuno ay masama. Para saan ba ang ikapo? Sa mga iglesia tulad sa atin ang naglilingkod ng Diyos, ito'y ginagamit para sa mga mission, may ibang gastusin sa gawaing paglilingkod. Pero may binanggit din sa lumang tipan ng Biblia na yaong mga lingkod o mga namumuno na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay maroon din siyang tungkulin na magbigay ng ikapo. Tanungin kaya natin ngayon ng lantaran ang mga namumuno. Sila ba'y nagbabalik sa Diyos na ang ikasampung bahagi mula sa kanilang tinanggap? Tayo po, mag-isip na lang tayo. Amen? Kung unawa natin, totoo o lubos natin na naintindihan ang kautusan ng Diyos, dapat alam natin ang tungkulin natin bawat isa. Amen? Kung ang iniluklok ng Diyos na mga hinirang niya bilang mga namamahala, dapat nauunawaan natin ito. Wala tayong tinutukoy na sinuman. Ang nais lang natin maipaabot, mga brothers and sisters, yung outcome na gusto ng Diyos. Kung ano naging bunga sa kanyang mga kautusan at palatuntunan at kung paano ito ginaganap ng taong tunay na may pagkaunawa. Kaya sa aklat ng mga kawikaan, mga kapatid, dapat pag-isipan natin ang mga bagay na ito na binanggit. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit, tumatangis ang bayan kung ang namumuno ay masama. Hindi naman lahat ng namumuno ay pinatatamaan dito, kundi yaon lamang gumagawa ng masama. Amen? Kaya madalas na nagiging laman ng usapin ng mga Biblia ay ang pamunuan. Sapagkat tayo ang gagabay sa mga tao. Ganon din sa espiritual. Madalas ko minsan mabanggit na minsan nakakalungkot
ang mga membro halos putol ang chinilas. Pero yung namumuno, kung todo kintab ng sapatos, pati buhok ng kintab, nakasuot ng mga gara. Hindi ba natin napapansin? Itong aral na ito, kinakailangan maunawaan ng bawat isa. Hindi lamang sa daigdig ng espiritual, maging sa politika, maging sa pamamahala ng sibil. Dapat maintindihan natin ito. Kasi binanggit nga sa Roma, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang kapangyarihan ito'y hinirang ng Diyos. So kung ang bawat hinirang ng Diyos may pangunawa sa kautusan at palatuntunan ng Diyos, mayroon bang magdudusa? Amen? Hindi ito strike ng bawat isa. Dahil ang basihan natin sa ating pag-aaral ay ang banal na kasulatan. Nagiging isang tanong lang po sa mga katulad sa atin na susuri na maabot natin ang tunay na katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat walang bagay na hindi nagmula sa Kanya. Amen? Kaya sa mga oras na ito, mga brothers and sisters, bagamat maikli lang ang aking pagbabahagi, naway mapulutan na natin ito ng aral. At higit sa lahat, katulong ito sa atin na makabuo ang bawat isipan ng isang katanungan sa mga bagay na tama at mali. Kaya nagpapasalamat ako sa umagang ito. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Maraming salamat at magandang umaga sa bawat isa.